mga ka-legit Davercads, another updates po tayo ngayong araw ng Lunes kung saan Tape Incorporated, lumabas na ang tunay na dahilan na sila ay nagsisinungaling patungkol sa IPO sa statement nito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bagong lahat, panoorin natin ang video ito. O ano papel Diba? yan? Yung tipong makakapagpatunay na pwede nila magamit at sila ang may-ari ng Itbulaga ay pinasinungalingan ng Intellectual Property Office of the Philippines. So mga ka-legit Davercads, another updates po tayo ngayong araw ng Lunes. Naku po, nakakalurky yung ating balita for today's video. Dahil meron pong isang news dito po sa Energy FM, no? Palagi po nating inaabangan yung mga may init nilang updates, especially patungkol po sa EAT sa kaso po ng generic Bulaga. Nako, nakakalurky po yung mga lumabas na balita. Talaga namang pag-uusapan po siya ng todo, no? Kasi po, ito po yung news na yon, panoorin po natin dahil grabe naman ite. Ito na! Papel yan? Yung tipong makakapagpatunay na pwede nila magamit at sila ang may-ari ng Itbulaga ay pinasinungalingan ng Intellectual Property Office of the Philippines. Diba? Kasi 'di ba meron po kasing nung recently may inilabas po ang Tape Incorporated na nakakuha daw sila ng 10 years or parang extension para magamit po nila yung title na branded Itbulaga. Sinabi nila doon na kinatigan sila ng IPO, binigyan sila ng permit. Pero here it comes, meron pong lumabas na balita na parang hindi raw totoo na binigyan sila ng permiso ng IPO na gamitin nila yung title. Ito pa, panoorin pa natin. Dahil wala naman daw talaga silang request or pag-extend doon sa trademark na nagtapos na pala, Mare, noong 2018 pa. Naku, hindi Mare, lalo sila papangalalang fake Bulaga. So, ibig sabihin po, totoo po yung balita na naglaps na nga yung registration. Ibig sabihin, 2018 pa lang, wala na po talaga yung registration na yun. And we do not know why hanggang ngayon, nagagamit pa rin po nila yung title. Tuloy, sabi po nitong isa sa mga baklitas, na mas lalo silang matatag na fake Bulaga dahil po dito sa mga pangyayaring ito. So, panoorin pa natin. Hindi talaga, Mare. Eto pa, Mare. Ano pa, Mare? Itik sa muna. Nang dahil lang sa isang host ng Itbulaga na nakipag-bonding kay Meme Vice, ayan, sumambulat ang mga impormasyon. Kaya yung mga sinasabi, di ba, Mare, na fake news na magtatagal pa. Kasi ultimo pala yung mismo nga, alam mo, yung celebrity lawyer na kumbaga parang dumidepensa on their part, ay parang, alam mo, hindi direktang inamin, Mare. Na tipong sinabi niya na tipong kanila ang Itbulaga. So, ibig sabihin, totoo po pala yung sinasabi po dun sa Abante News na tagilid. No? Kasi parang sinasabi po dun na parang binigyan po ng 30 days grace period of time ng IPO yung kampo po ng Tape Incorporated para po maghain ng kanilang parang kumbaga is letter na ino-oppose nila. Kasi parang nag-send kasi si Mr. Joey De Leon sa IPO na i-cancel yung registration ng Tape Incorporated sa IPO. So sabi po ng Abante News na tagilid daw di umano ang Tape Incorporated na magamit or makuha yung titulong Itbulaga. So, yung tinutukoy po kasi nila na attorney dito is walang iba kundi si Attorney Abraham Garduque, na siya po yung isa sa mga legal counsel ng Tape Incorporated. Siya po yung nagtatanggol at nag-send ng mga ebidensya. Siya po yung dumidepensa at tagapagsalita na rin ng Tape Incorporated just in case na may mga katanungan po patungkol sa issue na ito. Kumbaga, parang sa kanya na po ibinigay or kumbaga parang siya na po yung nag-handle ng mga case na ito. Nung huli po nating napanood doon po kay Models of Manila sa kanyang vlog, pumunta po siya sa Marikina Regional Trial Court, nakita po doon si Miss Malucha Wapagar na isa sa mga tumayong testigo para po sa tape.
Kasama niya po doon si Mr. Romy Halosho Sr., yung tatay po ng mga Halosho siblings. So, ito po yung lumabas. Hindi po natin alam kung ito po ba ay fact or hindi ba totoo to. Pero, kasi parang ito po yung nagpapatotoo doon po sa sinabi po ng isa sa mga news sa Abante na tagilid nga daw di umano dahil daw hindi raw nakapagpasa ang kampo ng Tape Incorporated para po dun sa cancellation ng registration ni Mr. Joey De Leon dun sa registration po ng Tape Incorporated. Pero sabi naman dito ni Baklitas na 2018 pa lang daw tapos na or parang nag-end na yung registration na yon. Yun po yung talagang usapin. Pero according po dun sa mga news, parang ang pinag-uukulan nila dito is yung injunction or parang habang pinaglalaban po ng attorney ng Itbulaga na habang sila po ay nagkakaroon pa po ng ongoing case, parang pinapatigil ng TBJ or ng kampo po ng TBJ Productions or TBJ Group or ni Miss Jenny Pere na gamitin ng tape yung title na Itbulaga. So hanggang sa matapos po yung kanila pong kanilang case, dun that's the time. And then ito po, here it comes na biglang nag-post naman po itong si Mr. Joey De Leon na may malapit na raw umuwi sa kanila, which is ang title na Itbulaga. Hindi man niya tahasang sinabi, pero base po dun sa kanyang post sa Instagram, ganun po yung pahiwatig. Panoorin pa natin to. May rights at may habol ang halusos. Sinabi nga niya na walang kasiguruhan kung mapapasa kanila pa ang Itbulaga na title. Yun. So, ibig sabihin, yung tinutukoy niya po na celebrity na lawyer, nagsabi daw ito na wala daw kasiguraduhan. So, ibig sabihin, parang sinadya ba nila? According naman po dun sa ilang news, sabi po ni Models of Manila na parang sinasabi niya na hindi raw po late filing. Yun nangyari kay Miss, dito po kay Attorney Abraham Garduque. Kasi parang 30 days, working days kasi versus sa calendar days, magkaiba kasi yun diba? So, yun po yung ilan sa mga kaganapan. So, intay na lang natin kasi sabi naman po ni Attorney sa may Divina Law, Attorney Enrique Buco, na ngayon after 30 days after nilang maghain ng ilang mga ebidensya at iharap nila yung kanilang mga testigo, magdi-decide na rin po ang korte kung ano na po ang magiging katapusan, no? Pero para sa akin parang mahaba-haba pa to kasi according to Miss Abraham Garduque na wala pa po sila sa main case, which is yung copyright infringement na ipinail po ng TBJ at ni Jenny Pere, Miss Jenny Pere against Tape Incorporated. So sino ba talaga ang totoo, no? At karapat dapat ba talagang tawagin silang fake bulaga? Kasi parang ito po yung isa sa mga lumalabas na balita ngayon So, kayo na pong umusga. At of course, kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Of course, i-follow mo na rin tong aking Facebook page, At of course, syempre, pasasalamatan din natin yung mga star sender po natin. Salamat po sa inyong pagsisend ng star. I really appreciate. And salamat din po sa pag-share at pag-comment dito po sa ating pong latest news. Thank you for watching. See you on my next vlog. God bless everyone.